City Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos, sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga sa inyo mga ka-HNP. Isang napakagandang umaga na naman ang ibinigay sa atin ng Panginoon para muling magsama-sama. Huminga muna tayo ng malalim at syempre kasama dito magbulay-bulay sa kanyang mga salita. Kung nasaan ka man ngayon, marahil ang iba ay nagtitimpla ng kape siguro sa kanilang almusal o naghahanda ng almusal. Yung iba naman naghahanda na papuntang trabaho. Bagaman holiday ngayon, yung iba walang pasok, pero yung iba ay kailangan pa rin mag-report sa kanilang trabaho. Salamat po sa umagang ito, magkakasalo tayo. O baka ikaw naman ay nakikinig ngayon sa iyong bahay, sa tabi ng bintana siguro, o kaya yung iba nakahiga pa sa kama, kagigising lang. Pero maraming salamat po sa pagbubukas ng inyong puso dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Namnamin po natin ang sariwang hangin ng bagong umaga na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. At syempre sa gitna ng ating mga pagod at pagsubok na kinakaharap natin sa buhay, huwag po nating kalimutan na laging tandaan, every gising is a blessing. Ngayon ang ating day 30
o ang ating grand finale dito sa ating devotional journey sa seryeng ito. Next week, magpapasimula tayo muli ng panibagong spiritual journey natin, no, dito sa ating ginagawang serye, at sana nasusundan po ninyo itong ating mga pinag-uusapan. Ang ating paksa ngayong umaga ay the promise of eternity. The promise of eternity, ang pangako ng walang hanggan. At ang ating pagbabatayang talata ngayon sa salita ng Diyos ay ang pinaka-popular ngunit pinakamalalim po na talata sa buong kasulatan, at yan ang Juan Kapitulo 3, talatang 16. Papansinin natin yung mga ilang mahalagang puntos na sinasabi ng Panginoon sa atin sa talatang ito. Juan Kapitulo 3, talatang 16, basahin po natin. Ang sabi po rito, sapagkat ganito kinalinga ng Diyos ang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ESV, ganito po ang ating makikita, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Tingnan natin po sandali ang short background ng verse na ito. Ang talata pong ito ay bahagi po ng gabi-gabing pakikipag-usap po ni Jesus kay Nicodemo. Si Nicodemo, isang Pariseo o leader ng relihiyong Hudyo, at miyembro siya ng Sanhedrin na tinatawag, o ang pinakamataas na kapulungan ng mga Hudyo, parang Supreme Court sa ating panahon ngayon, no? Si Nicodemo po ay edukado, isang taong may mataas na pinag-aralan, relihiyoso, at isa nga po siyang pariseo, religious leader po siya, at respetado ng mga tao noong panahong yon. Taglay po niya ang lahat ng masasabi nating pamantayan ng tagumpay, no, sa mundong ito. Kung titingnan natin siya sa panahon natin ngayon, ay prominenteng tao ito. Hindi basta-basta. Nasa kanya na ang yaman, nasa kanya ang karunungan, nasa kanya ang posisyon, lahat na. Pero may kulang. No? May kulang sa kanyang kaluluwa, sa kanyang spiritual na buhay. Kaya pabalik-balik siya kay Jesus. Now, pumunta siya kay Jesus sa dilim ng gabi. Dahil naghahanap nga siya ng katotohanan, at syempre ayaw din niyang mapapansin siya ng mga tao noong panahong iyon, no, na lumalapit kay Jesus, dahil malaking issue ito para sa kanya. Kaya sa gabi siya nagpupunta. Now dito, sinamantala ng Panginoon, ipinaunawa ni Jesus na ang tunay na buhay, ang totoong nagbibigay ng kasiyahan sa puso ng tao, ay hindi po nakukuha sa kanyang relihiyon o sa anumang mabubuting gawa na sinisikap na gawin sa sariling lakas. Yun yung ibig sabihin ng mabubuting gawa na binabanggit dito. Kundi sa isa pong spiritual na muling kapanganakan o pagsilang sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap sa pamamagitan ni Jesus. So ito po ay mahalaga pong mapakinggan ni Nicodemo at ng lahat po sa atin ngayon. Mga ka-HNP, kung titingnan po natin ang Juan Kapitulo 3, talatang 16, nakikita po natin yung apat na dakilang hakbang o makahalagang hakbang sa buhay na ipinapakita po ng Diyos sa atin. No? Siya mismo ang talagang gumawa po nito, at merong apat na bagay na mahalaga
Number one, yun pong tinatawag nating ultimate motive o sukdulang motibo. Sabi po rito, sapagkat ganito, kinalinga ng Diyos ang sanlibutan. So, ibig sabihin, yung kanyang ultimate motive, kaya niya ginawa ito, pag-ibig po ang dahilan. Talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Walang duda po doon. At kaya niya ginawa ito. Pangalawa, mapapansin po natin yung ultimate sacrifice na ginawa ng Diyos. Yung sukdulang sakripisyo, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Grabe, no? Hindi po nagtipid ang Diyos para sa atin. Binigay niya yung pinakamamahal niyang anak, si Jesus. Ibinigay niya sa atin. Kung maiintindihan lang po natin yun, ang Diyos mismo hindi siya nagtitipid sa atin eh. Tayo madalas nagtitipid sa buhay, di po ba? Pati sa Diyos ganun din tayo. Well, walang problema doon sa mag-save tayo, magtipid tayo, ayusin natin ang ating pagmamanage ng pinansyal. Opo, pero alam nyo, kung maintindihan lang natin itong ginawa ng Diyos sa atin, pag ang pinag-usapan ay gawain ng Diyos, pag ang pinag-usapan ay pangangailangan ng Diyos sa gawain niya, talagang dapat all out po ang marami sa atin kung naintindihan lang natin yung ginawa ng Diyos sa atin, di po ba? Hindi siya nagtipid para sa atin, sa kanyang pagmamahal. Nawa sana'y ganun din tayo pagdating sa ang usapan ay gawain ng Diyos. Now, pangatlo, ang sinasabi rito ay yung simpleng kondisyon ng Diyos. No? Simple lang kasi ang sabi rito, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Wala pong bayad na hinihingi ang Diyos, kundi pananampalataya lamang. Papansin niyo po, hindi siya naghahanap ng anumang magagawa mo. At hindi mo kailanman mababayaran ng Diyos, katulad ng iniisip ng marami. Ang marami nag-iisip, ay hindi, gagawa na lang ako ng mabuti at sigurado ako'y makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Kung pwede na po yung gumawa ka pa lang ng mabuti, kung pwede na pala yan, di hindi na sana naparito pa si Jesus at nahirapan at namatay. Malinaw po na ang hinihingi ng Diyos, hindi po yung pagsusumikap natin sa sarili nating lakas, kundi ang sumampalataya ka lamang kay Jesus, sa kanyang ginawa. At sa pamamagitan nito ay ito yung ikaapat, yung walang hanggang pangako tatanggapin natin. Sabi dito yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun pong buhay na walang hanggan, iyan yung buhay na ngayon nagsisimula pa lamang at may malinaw na layunin. Malinaw sa iyo ang layunin ng Diyos. Si Jesus ay kanyang ibinigay para sa iyo. At kung magtatapos man ang buhay mo at si Jesus ay tinanggap mo at sumampalataya ka sa Kanya, buhay mo magpapatuloy sa walang hanggan sa kaharian ng Diyos, sa piling ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng sarili mong pagsusumikap. Huwag nating iisipin na magagawa nating iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan lamang ng ating pagpapakabait o anumang ginagawa nating mabuti. Alam niyo, lahat ng yan tatanggapin lang ng Diyos kung kasama si Jesus. Ang lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, ang ating pagtatrabaho, pagmamahal at pagseserbisyo, kung kasama si Jesus, kung si Jesus ay talagang nasa ating buhay, yan ay may saysay, may kabuluhan, dahil may naghihintay sa atin na walang hanggang tahanan sa piling ng Diyos. Pero kung wala si Jesus, sabi din ng salita ng Panginoon dito sa verse 16, mapapahamak ka. Hindi buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos ang iyong makakamtan. Kaya nga po, kahit na ano pa ang ganda ng iyong posisyon sa buhay, kahit anong dami ng iyong yaman, o anumang karunungan ang naabot mo sa buhay katulad ni Nicodemo, kung wala si Jesus at hindi ka ipinanganak na muli sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus, pagtalikod sa iyong kasalanang ginawa mo, na naging dahilan kung bakit si Jesus ay nag-alay ng buhay sa krus, namatay para sa ating mga kasalanan. Totoong namatay si Jesus doon sa krus kasi kung hindi siya mamamatay, hindi niya mababayaran yung parusa ng ating mga kasalanan. Sabi po ng salita ng Diyos sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan
ay kamatayan. Kaya kung nawalan lang ng malay si Jesus doon sa krus, hindi ho sapat yun para bayaran niya yung ating mga kasalanan. Naparito nga po siya para tayo ay patawarin, mailigtas sa lahat ng ating mga pagkakasala, na hindi na tayo mapahamak, sabi po ng salita ng Diyos, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagkakaloob niya ng libre, walang bayad, pero may presyo siyang binayaran. Yung kanyang buhay mismo, inialay niya, namatay siya dahil iyon ang kaparusahan ng ating mga pagkakasala. Sana po'y malinaw yun sa ating lahat. At magkakaroon lang ng silbi o kabuluhan yung ating buhay sa mundong ito kung si Jesus ay atin ng sinampalatayan. Tinanggap natin siya, ibig sabihin, naniwala tayo sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, nagsisisi tayo o tumalikod tayo sa ating mga ginagawang kasalanan, hindi na tayo magpapatuloy dahil namatay na si Jesus para dito. Naalala ko po yung kwento tungkol sa isang matandang karpintero na naglingkod po ng higit 40 taon sa isang napakayamang kontraktor. Nung magre-retiro na po siya, nakiusap ang kanyang amo na gumawa pa siya ng bahay bilang pabor. Pumayag naman yung karpintero. Ngunit dahil nga malapit na siya magretiro, kung minsan pag malapit ka na magretiro, nagre-resign na yung isip mo kahit kumikilos ka pa, di po ba? Resign na yung isip niya, nag-resign na siya sa isipan niya. Kaya ginawa niya yung bahay nang walang gana. Gumamit po siya ng mumurahing materyales at minadali niya yung pagkakayari ng bahay. At nang matapos na nga yung bahay, dumating yung amo para inspeksyonin ito. Inabot ng amo ang susi sa karpintero at sinabi, regalo ko sa iyo ito para sa 40 taon mong serbisyo. Alam niyo, nagulat at nanghinayang yung karpintero. Kung alam lang daw niya na para sa kanya pala ang bahay na iyon, ginawa niya sana ito ng buong husay at syempre gamit niya yung pinakamatibay na materyales. Alam niyo po, mga ka-HNP, madalas ganito rin tayo sa buhay. Nakatutok tayo doon sa mga panandaliang bagay ngayon. Nakakalimutan natin na nagtatayo tayo para sa ating walang hanggan. The choices o yung mga pagpapasya na pinipili mo na gawin ngayon, ang itinatayo niyan yung walang hanggan mong buhay. Sana'y makita natin yon sa bawat araw na tayo nabubuhay. Na gumagalaw tayo, kumikilos, nagsasalita, lahat ay iniisip natin. Sana makita natin na lahat ng ito ay preparasyon para sa ating kinabukasan, sa piling ng Diyos, sa walang hanggang panahon na kapiling natin ng Diyos. Ngayon, ang tanong, ano ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo ngayong araw? Huwag mo nawang iwanan ang mundong ito na nakatuon ka lang doon sa mga pansamantalang bagay. Trabaho, pamilya, lahat yan. Iiwanan din natin kayamanan, karunungan, posisyon, lalo na yung mga nasa pamamahala sa gobyerno. Sana'y maisip po nila, darating ang panahon, iiwan mo rin ang lahat ng yan. Nawa po, bago dumating ang panahon yan, tanggapin mo ang pinakadakilang regalo ng Diyos, si Jesus. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan upang tayo ay tanggapin ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit. Ito lamang ang paraang ginawa ng Diyos. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya ngayon. Tanggapin mo siya, sampalatayanan mo yung Kanyang ginawa sa krus para sa iyo. Ngayon, kung si Jesus ay nasa iyong buhay na, tinanggap mo na siya, sumampalataya ka na, tumalikod ka na sa iyong mga kasalanan, nawa po ay ibahagi mo ang regalong ito sa iyong pamilya, kaibigan, at katrabaho na hindi pa nakakarinig ng mabuting balitang ito tungkol kay Jesus. At nawa ay hindi lang matapos doon sa pagbabahagi. Kung minsan kasi, nagsishare nga tayo ng gospel pero hindi naman makita si Jesus sa ating buhay. Kaya dapat ay hindi lamang matapos sa pagbabahagi. Nawa ay ipanalangin din natin sa araw-araw, makita ng mga taong ito, ng iyong pamilya, ng iyong kaibigan, ng iyong katrabaho, o sino mang taong nakakausap mo sa araw-araw, makita na nila talaga si Jesus ay nasa iyo. Sa iyong pagsasalita, pag-uugali, sa iyong pagkilos, nakikita ang Panginoon. Make your life count for eternity.
Ako po muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito po sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Sama-sama po tayong lumapit ngayon sa paanan ng ating Diyos at tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig na ipinadama ninyo sa pamamagitan ni Jesus. Salamat po sa assurance ng buhay na walang hanggan. Sa sino mang sumampalataya kay Jesus, hindi po mapapahamak o hindi po mapaparusahan ng walang hanggan sa lugar ng lawa ng apoy at wala nang pagkakataon pa para bumalik sa iyo. Nawa po itong panahong ito habang kami buhay humihinga, talagang maging seryoso kami sa mensaheng ito na narinig namin ngayong umaga
mabuting balita ng kaligtasan ng aming kaluluwa at walang hanggang tirahan o tahan ng inilalaan mo sa amin sa pamamagitan ni Jesus. Pinapanalangin din po namin ngayong umagang aming mga sumusuporta dito sa aming ginagawa sa FEBC, sa lahat ng himpilan ng radyo at sa aming online streaming. Salamat Lord sa mga panalangin at pinansyal na suportang tinatanggap po namin. At kahit na kasama na rin yung aming mga broadcast partners, dakilang Ama, kabahagi po sila sa gawain pong ito at sa kanilang katapatan at pagbibigay na ipapaabot ang inyong salita sa bawat sulok ng aming bansa at sa buong mundo rin sa pamamagitan ng internet. Pagpalain mo po ang gawa ng kanilang mga kamay, ingatan niyo po yung kanilang mga pamilya, at ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw ang lahat ng tulong na ipinagkakaloob po nila sa gawain pong ito. Dalangin ko rin po sa mga oras na ito ang kalagayan ni Teacher Grace. Lord, patuloy naman balik ang normal na kalakasan sa kanya. Makarecover po siya mula sa stroke. Lord, apektuhan yung kanyang left hand. Lord, ikaw po yung Diyos na nagbibigay lakas. Sipuin niyo po siya. Kasama na rin si Kuya Erwin, Lord, natumbahan ng motor, kagalingan para sa kanyang kamay at tuhod. At ganoon din ang gawain po nila April Niel sa lugar ng Kamalig, May Kawayan City sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lugar na yan ng Bulacan. Kaligtasan para po sa lahat sa pamamagitan ni Jesus. Bigyan niyo po sila ng magandang panahon at ang kapangyarihan mo, O Diyos, ay kanilang maranasan, Panginoon. Mapapalaya po sila sa anumang kapangyarihan ng kadiliman, sa gawa ng kasalanan, at mababago ang kanilang mga buhay. Salamat din po sa bawat isang nakikinig. Kasama po namin ngayon ang Estrada family, si G. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Maging kay Geoffrey, pagpalain niyo po sila. Si Ate Baby Adriano, salamat sa kanyang buhay. Kay Ate Feli, kay Kuya Boy, sa buong pamilyang Spiritu, kay Ate Gloria de la Cruz at sa kanyang mga anak, maging kay Kuya Ador Malapitan, salamat po sa kanyang buhay. Kay Nanay Vicenta Tolentino, salamat na ikaw ang Diyos na nangangalaga at kasama rin po sa kanyang mga anak nangangailangan ng iyong tulong pinansyal. Ipagkakaloob niyo po ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Kung nagawa mo na si Jesus ay ibigay mo sa amin, ano pa kaya yung mga bayarin namin, yung mga deadlines or due dates na aming kinakaharap ngayon? Kayang-kaya mong ipagkaloob ang pangangailangan ng bawat isa. Nawa po'y makita mo, matagpuan mo lang kami na si Jesus talaga ang top priority sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, patuloy ka naming sinasamba at ito yung aming sama-samang panalangin ngayong umaga sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan
sa banal niyang harapan at ang ganap na This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.